Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa nakaraang 2 linggo ay wala po tayo naging pag-aaral o pagtalakay sa salita ng Diyos rightly divided. Subalit ngayon ay nagbabalik po tayo upang ipagpatuloy po natin ang ating pong serye sa 2 Thessalonians chapter 2. Nawa ay lagi pong masigasig ang inyong spiritual life. Yun po yung aking dalangin para sa inyo mga kapatid. At hindi nagsasawa sa pagsasaliksik, pag-aaral ng salita ng katotohanan. At minamahal, itinatanyag, pinararangalan ang salita ng Diyos sa maging ating Panginoon Kristo sa ating buhay everyday. Magandang umaga sa mga umaga pong oras, magandang tanghali, magandang gabi dito sa Pilipinas at sa Asia. Magandang araw po sa ating lahat. Nawa ang biyaya ng Diyos ay sumasagana, maging kanyang kapayapaan sa ating mga puso. Ang ating pong theme ngayong gabi mga kapatid ay pinamagatang Chosen to Salvation from what? Chosen to Salvation from what? Pinili tungo sa kaligtasan mula saan? Ang ating pong text ay 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kami po ay nagpapasalamat, dakilang Ama, sa gabing ito na muli ay makatutunghay po kami sa iyong mga salita. Nawa ay malulhati ka namin, masiyahan ka sa aming gagawing pag-aaral, hindi ang aming mga sarili, hindi po ang aming mga kaisipan at karunungan, kundi ang iyong dalisay na salita, sapagkat winika mo sa iyong salita na thou hast magnified thy word above all thy name. Nawa ay mapatibay po ang aming inner man at magdagdag sa aming paglago espiritual yung mga bagay na aming matatalakay upang malalhati ka sa aming buhay sa pamamagitan ng salita at mabuting gawa. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kapatid ay balik tanaw po tayo sa ating ginawa pong pag-aaral. Noong nakaraan ay nagkaroon po tayo ng pagkukumpara tungkol sa coming of our Lord Jesus Christ at maging sa coming din ng man of sin, the son of perdition, na tinukoy nga po natin na si Antichrist mga kapatid. Ano po? At nakita po natin dito sa context ng 2 Thessalonians 2 sa mga sumusubaybay ng mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak, na ang coming of our Lord Jesus Christ na binabanggit sa verse 1 at saka verse 2 ay mangyayari pagkatapos po ng coming of that wicked or the coming of the Antichrist. So meron pong mauunang coming ni Antichrist, at kung inyo pong nasubaybayan yung ating pong pagtalakay, ang Day of Christ na binabanggit ni Paul, no, kung babalikan po ninyo sa unang 3 verses, ay yun din mismo yung coming of our Lord Jesus Christ, na kung saan tayo po ay titipunin lahat ng members ng body of Christ. At hindi po totoo na ang body of Christ ay appointed to wrath. Sa marami, ang wrath na sinasabi nila ay period of time, 70th week. Hindi po yan ang tinuturo ni Paul sa kanyang mga sulat. Malinaw po na ang wrath to come, na kung saan ay delivered na tayo, past tense, ay ang wrath of God or wrath of the Lamb, or yung Day of the Lord, Day of our Lord Jesus Christ, na mangyayari pagkatapos po ng 70th week. Pagkatapos po ng so-called 7-year tribulation period. Pero wala pong ganyang expression sa Word of God mga kapatid. Ano po? Nakikiusap po ako sa mga kapatid natin na nasanay sa theological terms, gumagamit ng rapture, imminent, Trinity, Bible. Actually, ang salitang Bible, hindi po talaga dapat natin ginagamit dahil hindi po yan binanggit kahit minsan sa all scripture. So, mabuti pang all scripture, holy scriptures, the word of truth, the word of God, at kung ano-ano pang mga expression na matatagpuan sa word of God. Yun ay sa aking stand mga kapatid. Nasa inyo po kung gagamitin po nyo yan mga kapatid, but I decided na mag-stick lang po ako sa Word of God. So dito po sa ating ginawang pagtalakay ay napatunayan natin na gaya ng sinabi ko, may coming of the Antichrist din. At
Kung maalala ninyo, may katandem po si Antichrist, ang false prophet, no? Ang Antikristo ay tinawag na the beast, halimaw, doon po sa Revelation 13. At kung matatandaan niyo, siya po ay namatay at mabubuhay. Siya ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, mga kapatid nila po, sa kanyang right eye at sa kanyang arm or braso. But siya ay mabubuhay at sa kanyang pagkabuhay ay naiiba na siya. Empowered by Satan na siya. Nakikita natin sa context na sa coming ni Antichrist ay with the working of Satan na. Halimbawa, kung natin pong babalikan ng verse 9, even him, si Antichrist po yan, whose coming is after the working of Satan. So, itong si Satan ay tinawag na the God of Forces sa Daniel chapter 11. Siya lang po ang kanyang pararangalan at sasambahin, no? Sasambahin ni Antichrist. Of course, itong si Satan ay hindi yan yung God o yung Diyos na sinamba o kilala ng kanyang mga ama, dahil itong si Antichrist ay isang Hudyo, dugong Hudyo din po, mga kapatid. But of course, unbeliever po siya. So malinaw sa verse 9 na with all power and signs and lying wonders. So makakakita ng mga kababalaghan, maging si false prophet nakatandem ni Antichrist, ano? Bibigyan din ng kapangyarihan ng Diablo. Sa Revelation 13 po yan. At magagawa po niyang magpaulan ng apoy mula sa langit. At gagawan po ng image si Antichrist. At yung image ni Antichrist, ayon sa Revelation 13, ay magagawa niyang pagsalitain. Makapagsasalita yung image. So yun yung mga kapangyarihan nila. Ano po? Gagayahin din po nila ang ginagawa ng Diyos ng mga signs and wonders sa Israel. Pero of course, tinawag yan na lying wonders. Okay? So, nasa prophecy din po kasi, no, sa Malakay na bago ang coming of our Lord Jesus Christ, no, chapter 3 or chapter 4 ng Malakay, ay darating din po si Elijah. Ayan. At kaya po unahan din po ng false prophet, no? At yung mga hindi nakakaintindi ng prophecy, pag nakita nila yung pangyayaring yan at that time, ito na yung sasabihin nila, ito na yung katuparan ng prophecy. Lalo na ang Israel na hindi naniwala sa Panginoong Kristo. I-reject nila ang totoong Kristo kapag yung false Christ ay darating, no? Ay tsak mabibiktima po sila. At by the way, at that time, no, sa second half, ikalawang bahagi ng 70th week, ay malibang merong Antikristo, the man of sin, the son of perdition, ay marami rin pong lalabas na false Christ. Malibang merong the false prophet na tinatawag, ay meron din pong mga false prophets. Maaaring mabasa po natin yan mamaya. So, sa verse 10, with all deceivableness. So, yung mga lying wonders, power, all power and signs na gagawin po ni Antichrist through Satan ay may layon talaga na mandaya. Yun ang layunin. With all deceivableness. Pandaraya ng kalikuan, unrighteousness. Kanino? In them that perish. So, hindi naman po tayo kasali dito. Ang them that perish, ano po, ay yung mga hindi ligtas, yung mga lost, yung mga patungo po sa kapahamakan. Okay? Because they receive not the love of the truth that they might be saved. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng saglit na pagtalakay dito, mga kapatid. So, babalikan po natin ang ilang talata sa kasulatan. Halimbawa, punta po tayo sa Deuteronomy chapter 13. So, may prophecy po dito tungkol sa pagdating ng tungkol sa isang propeta na kung saan si Antichrist, gaya ng aking nabanggit, ay may katandem po na false prophet, no, batay sa Revelation chapter 13. Halimbawa, puntahan po natin Deuteronomy 13, I should say, mga kapatid. If there arise among you a prophet, so si Moses po nagsasalita dito, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign, no? Notice, isang propeta na magbibigay ng tanda at kababalaghan, verse 2. And the sign, yung tanda or the wonder, come to pass. So, nangyari. Yung sign and wonder, talagang nangyari, come to pass. Gaya ng gagawin ni false prophet sa 70th week, no? Whereof he spake unto you, yung sinalita niya, okay, mangyayari, saying, let us go after other gods.
which thou hast not known, and let us serve them. So, itong mga believers na Hudyo at that time, dahil alam nilang kasulatan, di sila madadaya. Pero, target pa rin sila ng kaaway ni Satan to deceive them. Mamaya, makikita natin sa ilang mga talata. But, of course, ang majority, ang lahat ng madadaya dito, mga unbelievers. No, yung mga magpapatatak, walang buhay na walang hanggan yan. Sila yung mga, ang destination na po is hell and the lake of fire. Okay. Tuloy po natin ang Deuteronomy. Thou shalt not hearken. So, sabi na ni prophet na Moses, huwag kayong makinig sa propeta na yon, kahit may ginawang sign and wonder at nangyari. Okay, at sasabihin, sasamba kayo sa ibang Diyos. Thou shalt not hearken unto the words of the prophet, or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know your God, to know whether, you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So of course, ang mga believing Diyos lang ang meron nito, yung mga ungodly, wala dahil ni-reject na nila ang Panginoong Kristo. So maging ang Panginoon, gaya ng nabanggit ko kanina tungkol sa mga false Christ as false prophets, ay nagbanggit dyan sa Matthew 24. Maganda rin pong pag-aralan, no? Hopefully ay magkakaroon din po tayo ng series study sa Matthew chapter 24, sa Daniel 9, Daniel 11, at yung mga kaibigan at kapatid natin na palaging nanunuya, nangahamak, nangahamon, hindi po ako papatol sa ganong paraan ng pag-aaral dahil hindi po magandang asal, hindi po tamang pakikitungo ng isang anak ng Diyos. Hindi po tayo magkakaaway, in Christ po tayong pare-pareho. So dapat mahusay at tamang pag-aaral. Okay, so magkakaroon din po tayo ng pagtalakay sa school of thought na tinatawag na preterism. At scriptures lang po ang gagamitin natin. Hindi po tayo lalabas sa scriptures, mga kapatid. No? I decided not to go out. At para sa akin ay mali na ang gagamitin mong reference, or we will say secondary reference, ay history. Dahil hindi po word of God yun. Man-made po yun, ang history, mga kapatid. So, ang dapat pagkakatiwalaan lang natin ay ang salita ng Diyos. So, sa Matthew 24:24, for there shall arise false Christ. By the way, sa Matthew 24, ay pagka ating pong inaral yan, may makikita tayong mga divisions din dyan. I mean, may mga verses na tumutukoy bago ang 70th week, bago yung 7 taon. Then, may mga verses na tumutukoy pag nagsimula na po yung 7 taon, yung 70th week. Yung first half, yung unang bahagi, and then meron din po dyan sa Matthew 24 kung saan nasa kalagitnaan na. Then pagdating ng kalagitnaan, second half na po, and then coming of the Lord na. Yan po yung mga order dyan sa Matthew 24, although yan po ay written to the nation of Israel. But of course, tinalaki din po ni Paul ang coming of our Lord Jesus Christ. And I believe na wala pong magiging dalawang second coming. Isang coming lang po yan throughout the scriptures. Hindi po itinuro ni Paul na may magiging dalawang coming, mga kapatid. Kinalulungkot kong sabihin, but kapag sinabi ko po na study more, hindi po study outside the scriptures, kundi study more the word of truth, rightly dividing all scripture and prophecy, mga kapatid. Okay? Ayan. So, further shall arise false Christ. Yan yung sinabi ko. Hindi lang nag-iisa ang Christ. Second half na po ito ng 70th week. False prophets, maliban kay the false prophet, another beast. And shall shew great signs and wonders. Magpapakita rin sila. Itong mga false Christ at false prophets na ito ng great signs and wonders. So, gaya ng Antichrist at ng false prophet niya. And of course, ito ay empowered ni Satan pa rin. No? Galing pa rin sa diablo ang kapangyarihan ng mga ito. And so much that, ano pong layunin? If it were possible, kung maaari, no? They shall deceive the very elect. Pero sa context din po ng Matthew 24, paikli yung mga araw na yon. Dahil kung hindi, walang laman na maliligtas at maaring madaya din itong mga. Kaya, itong mga elect, kaya paiiksiin lang po yun, mga kapatid. Kaya nga po, 3.5 years lang at 1,260 days, 42 months lang po. Okay. Sa Revelation 16, 13, and 14, and I saw 3 unclean spirits, mga masasamang espiritu po ito, sabi ni John, kagaya po ng mga palaka, like frogs,
come out of the mouth of the dragon. No? The dragon dito ay si Satan. And out of the mouth of the beast, Antichrist. And out of the mouth of the false prophet. So, may kapangyarihan silang ganyan. No? Lahat ng yan ay galing kay Satan. So, itong unclean spirits na ito ay sabi niya sa verse 14, for they are, sino po sila? The spirits, plural, of devils. Working miracles. Ayan na po, mga kapatid. Yung binanggit din sa Matthew 24 kanina na false Christ, false prophets. Which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them together at to battle of the great day of God Almighty. Kung tutuloy po yung basahin yung Revelation 16, ang ministry po ng mga yan, ang gawain nila is i-gather ang mga nations laban sa Panginoong Kristo sa tinatawag na battle, the battle of Armageddon. But of course, hindi sila magtatagumpay. Dadaigin silang lahat ng Panginoon sa kanyang pagparito. Okay, kasama si Antichrist na kanyang susugpuin at lilipulin. Okay, verse 10 na po tayo ng 2 Thessalonians 2, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. So, itong mga katagang, and with all deceivableness of unrighteousness, ito ay associated or in association with the working of Satan. No? Yung pagtatrabaho po ni Satan with all power and signs and lying wonders na binanggit sa verse 9. So, meron talagang intensyong mandaya, mga kapatid. Pero malungkot, no? Tinawag yan na all deceivableness of unrighteousness or kalikuan, ungodliness, the opposite of godliness. Yung iniquity, mystery of iniquity. Okay. Sa verse 10, may binanggit dyan na in them that perish. Sila na mga nangawala o nangapapahamak. Yun yung ibang translation ng Tagalog, but anyway, titignan natin kung ano yung meaning ng perish, no? So itong in them that perish, malino naman po, batay sa chapter 1 na binanggit ni Paul, sila yung mga tinatawag na them that know not God. So mga hindi ligtas ito. So 2 Thessalonians 1:8 din po yan. So sila yung mga parurusahan, no? Ayon sa chapter 1, with everlasting destruction. So sila po yung mga paghihigantihan ng Diyos. Okay? Mga unbelievers yan, hindi po tayo kasali dyan. Sila po yung makakatikin ng wrath of God. Kaya nga po, hindi po tayo appointed to wrath dahil mga unbelievers lang po ang subject to God's wrath. Okay? Hindi po ang body of Christ. Okay? To be injured. Ibig sabihin po ng salitang perish is to be injured excuse me po, or tormented, to be lost eternally. Yan po yun, mga kapatid. So, fit po dyan sa description ng 2 Thessalonians 1, no? Yung hindi nakakakilala sa Diyos at parurusahan ng walang hanggang kasiraan, destruction. Hindi po yan annihilation, ha? Mananatili pa rin sila, but they are destroyed everlasting, eternally. Okay, another expression dyan sa verse ay because, anong dahilan kung bakit sila po ay nangapahamak at nadaya? Because, sabi po ng verse na, tuloy po natin yung verse, they receive not the love of the truth. Hindi po nila tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan. Hindi po yan popular sa ngayon. Maraming yan hindi nagmamahal sa katotohanan, sa salita ng Diyos in general. Maraming hindi naniniwala na may perfect word of God. Kaya ang daming religion, maging mga professing Christians na nagsasabing member ng body of Christ ay biktima ng kamalian, false doctrines, because they receive not the love of the truth. So, mas malala pagdating po ni Antichrist, mga kapatid, no? Mas malala ang magiging pandaraya niya dahil may kasamang kababalaghan. So, itong mga in them that perish, sila po yung mga hindi tumatanggap sa pagmamahal ng katotohanan, at sila din po yung binanggit sa verse 12 na who believe not the truth. So, maliban na hindi nila tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan, hindi rin nila pinaniwalaan o sinampalatayanan ng katotohanan, kundi kasinungalingan ng Diablo at ng Antichrist. Okay? Hindi nila tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan upang sila nawa ay maligtas. Yun naman yung layunin ng Diyos. Kung minahal nila ang katotohanan, pinaniwalaan nila, ay maliligtas sila mula sa galit at puot ng Diyos at maging sa pandaraya na rin ng Diablo at ni Antichrist. Okay? So,
yung pong salvation dito is particularly dahil coming of Christ ang pinag-uusapan. Ang main theme is mula sa kaligtasan, mula sa paghihiganti ng Diyos. No? Chapter 1, tinalakay yan. At maging dito sa chapter 2, mula sa kaligtasan, mula sa kaparusahan, punishment na may kasamang walang hanggang destruction. Yan, binanggit ko na po kanina. Sa coming of our Lord Jesus Christ. No? Yan, dahil yan po yung iso maging sa chapter 1. Verse 11, and for this cause, at dahil dyan, God shall send them strong delusion. Dahil hindi nila tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan, hindi nila pinaniwalaan ang katotohanan, okay? Anong sabi ng verse 11? Dahil dito, sabi niya, yan po yung dahilan. God shall send them, ang mga unbelievers po ito, them that perish, them that know not God. Okay? God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Yan po yung opposite ng truth, no? Paniniwalaan nila yung lie. Posible ba ang member ng body of Christ ay paniwalaan ng lie o mabiktima din ng kasinungalingan? Yes, pag hindi po tayo naging maingat sa pag-aaral. Nakalulungkot na marami po sa mga rightly dividers ang basta sumusunod na lang sa mga theological books, sa mga naunang rightly dividers. Hindi ko sinasabing masamang mag-aral at matuto sa kanila, subalit hindi po sila ang final authority. Maging ako, hindi po ako ang final authority. Kaya nga, pakiusap po sa mga kapatid, kung hindi po kayo sumasang-ayon sa akin at iniisip niyong mali, bakit hindi po ninyo subukang saliksikin ang mga kasulatan? Naway hindi po niyo i-judge ang paniniwala ng isang tao batay sa inyong natutunang aral sa mga naunang rightly dividers, dahil mismo ang mga naunang nabasa kong libro na nagturo ng dispensationalism at rightly dividers ay inaamin nila na maaaring hindi lahat nila na-cover at natuklasan, no? Kagaya halimbawa ni Cornelius Istama, nabasa ko po yung buong libro niya. At hindi ko makakalimutan yung kanyang preface, mga kapatid. So tayo, tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Dahil kapag hindi po tayo nagtuloy-tuloy, nag-fix na po tayo, at titindigan natin yung isang bagay na alam natin ngayon na hindi naman natin sinaliksik ng maigi, hindi binaglaanan ng panahon at oras, payong kaibigan, kapatid, no? Maging maingat po nawa tayo. At lagi kong sinasabi sa inyo, no, na i-correct niyo po ako kung mali. Message niyo po ako at patunayan niyo sa mga verses na mali itong tinatalakay ko. Dahil nakalulungkot na nakikita ko na marami pong post, pero mukhang hindi nila kino-consider ang mga verses, ang mga punto na isinishare ko. Bagamat wala po akong dominion over your faith, ay hindi po ako humihingi ng respeto, kundi ang i-magnify po natin ay ang Word of God. No? Hindi po yung ating sarili, karunungan, kaalaman. Wala pong matalino, marunong sa atin. Lahat po tayo ay mahina, we will say foolish, no? Lahat po tayo ay imperfect. Word of God lang po ang perfect. At magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil dyan. Okay, so dito po sa verse 11, ang ipadadala ng Diyos ay, sabi niya, strong delusion. Yan. Ano po ba yung strong delusion na yan? Ayon po sa dito sa talata is yan po yung paniniwala sa kasinungalingan. So, delusion po yun. Ang word na delusion means the act of deluding, deception, pandaraya, and misleading of the mind. So, mamimislead yung pag-iisip. Ang diablo gumagamit din ng Word of God. Magaling siya kaysa sa maraming believers, no? Mahusay siyang mag-twist, mag-distort, no, ng Word of God. Mismo sa temptation ng Panginoon, alam natin, gumamit siya ng Word of God. It is written. Maging maingat po tayo, mga kapatid. Hindi dahil natuntun natin ang sinasabing rightly dividing, pero hindi kailan na maging ang rightly dividing circles ngayon ay nasa religion din. Sumusunod din sa sistema ng religion. Napapansin ko po yan sa aking observation dahil sa mahabang panahon na pakikisalamuha ako sa mga nagkiklaim ng rightly dividing, nandun pa rin yung religious spirit. Nandun pa rin yung pagiging matigas kahit na kinukumbinsi mo sa maayos na paraan through the Word of God ay ayaw pa rin bumigay. Anyway, hindi ko naman po ipinipilit, no? Nasa atin lang po yan. Lahat naman po tayo haharap sa ating Panginoon. Okay, now God shall send them strong delusion. Okay,
deception or misleading ng pag-iisip through doctrine din, no? False doctrine or through the Word of God din sa maling paraan. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ng delusion. Balik tayo sa Isaiah 66 verse 4 sa bansang Israel. Mayroon din ganyan. 2 beses lang po ginamit yung salitang delusion sa Word of God. Ano po? I also will choose, ang Diyos po nagsasalita, their delusions po ng Israel, and will bring their fears upon them. Because, ano pong dahilan? When I called, nung tumawag ako, sabi ng Panginoon sa Israel, hindi sila sumagot. When I spake, nung nagsalita ako, hindi sila nakinig. But they did evil. Gumawa sila ng masama sa aking harapan before mine eyes, and choose, anong pinili nila? That in which I delighted not. So, ganun din ang mangyayari sa maraming mabibiktima ni Satan, ni Antichrist. Ano po? At maging sa panahon ngayon, nang bibiktima po ang diablo, kumikilos po ang diablo through false doctrines. Okay? May doctrines of devils na binabanggit sa 1 Timothy 4, at yung doctrines na yun ay nasa Word of God pa nga, pero hindi lang napapanahon. Okay, verse 12, that they might all be done. So, ganyan, because they receive not the love of the truth, they believe not the truth, ang strong delusion, maniniwala sila sa kasinungalingan, nakahantong sa tinatawag na that they might all be damned, damnation. Okay? Yan. That they, yung they po dito sa verse 12 ay them that know not God. Mabalik tayo sa chapter 1. Okay? Verse 8, them that perish. Nandito po sa chapter 2 verse 10. No? Lahat sila ay, sabi niya, all might be damned. So, mga unbelievers po ito. Hindi po kasama ang mga members ng body of Christ. Yung salitang damn ay to sentence to eternal torments ayon sa isang 1828 dictionary. Okay, sintensyahan sa walang hanggang pagpapahirap o pagpaparusa in a future state. To punish, ayon po dito sa dictionary, ito is to punish in hell. To condemn, to decide to be wrong or worthy of punishment. Karapat-dapat sa kaparusahan, to censure, to reprobate. So, gaya ng lagi kong kinokot at binabalikan dahil nasa context po sa chapter 1 ng 2 Thessalonians verse 9, who shall be punished, sila na po itong mga nadaya, no? Sila na po yung naniwala ng lie at ang kanilang patutunguhan ay damnation or everlasting punishment. Who shall be punished with everlasting punishment from the presence of the Lord sa coming of Christ yan, kapag nandito na siya, and from the glory of His power. So, yung destruction po dito sa verse na ito ay the act of destroying. Okay? Destroying, pagkasira, demolition, a pulling down, subversion, ruin, eternal death. Yun po yung sinabi ng isang dictionary, mga kapatid. So, ito pong salitang damnation ay ginamit po sa Mark chapter 3 verse 29. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost, speaking to the nation of Israel, na kung saan nangyari sa Acts chapter 7, sa mga unbelievers po ng bansang Israel, hath never forgiveness, walang kapatawaran. Kaya nga, they fell as a nation, nahulog ang bansang Israel as a nation because they stoned Stephen, equivalent to blaspheming the Holy Ghost, dahil filled with the Holy Ghost or Holy Spirit, si Stephen. Okay, so hindi makakatanggap ng kapatawaran, but is in danger of, notice, eternal damnation. So, walang hanggang kaparusahan or yung salitang damnation kanina, condemnation, okay, eternal torments, punishment in hell or in the lake of fire. Okay, so dito sa Matthew 23:33, sabi ni Panginoon sa mga religious leaders ng Israel, ye serpents, mga ahas, kayong mga lahi ng ulupong, how can you escape, notice, the damnation of hell? So, meron ulit damnation of hell na binanggit. At doon ay may eternal damnation, may everlasting destruction. Okay? In hell and of course, in the lake of fire. Ang hell sa Revelation 20 ay itatapon din po sa lake of fire. Revelation chapter 20. So, John chapter 5 verse 29, ang binanggit naman po dito is yung mga mabubuhay na hindi ligtas ay mabubuhay unto the resurrection of damnation. At alam na po natin kung ano yung damnation na yan. Eternal damnation. Okay? At sa Matthew 25, 41 and 46,
yung mga unbelieving nations, goat nations ay napupunta rin po sa tinawag ng Panginoon na everlasting fire sa verse 41. At sa verse 46 ay everlasting punishment yung kanilang mararanasan. Ayon po dyan sa Matthew 25. Okay, another expression, kung babalikan po natin, yung last verse na binasa po natin, sa verse 10 po tayo, verse 12, I should say, sorry. Diyan sa verse 12 is nandyan po ulit yung expression na who believe not the truth. So, sino yung mga yan? Nasa context naman po at binibigyan din natin palagi. Okay? Sila yung hindi nakakakilala sa Diyos. Again, nandiyan lang po naman sa context yan. Sila yung mga that perish, them that perish, nasa verse 10. So, hindi po tayo aalis dyan para maintindihan po natin yung ibig sabihin. So, sila din po yung mga binabanggit sa verse 12 na but had pleasure and unrighteousness. So, nasa sana ang kanilang kasiyahan. Wala silang pagmamahal sa katotohanan, hindi nila tinagpagmamahal sa katotohanan, hindi nila sinampalataya ng katotohanan, okay, kundi ang kasinungalingan, okay, at ang kanilang kasiyahan ay nasa kalikuan. Yan po ang malungkot, mga kapatid. Okay? Sa Romans chapter 1, verse 32, sorry. Now, kung babasahin niyo yung context nito, mga kapatid, tinutukoy po dyan ay ang mga Gentiles na give up, pinabayaan na ng Diyos, no? Sa lahat ng uri ng kasalanan, no? Pagsaway, okay, sa kanyang kalooban. 3 beses na binanggit yung God gave them up, ang mga Gentiles, ang mga ungodly, ano po? God gave them over. Yan. So Romans 1, 24, 26, and 28. So sa verse 32, who knowing, alam po nila, no? Meron po silang kabatiran. Excuse me, the judgment of God. So, alam nilang may judgment, may paghahatol ng Diyos. But they, yung mga gumagawa ng mga bagay na yan, ano, na ayon sa context, makikita po ninyo, ay karapat-dapat sa kamatayan, ng kamatayan. Not only, hindi lang gumagawa ng kaparehong bagay, not do the same, but, ito yung malungkot, have pleasure in them. Yung them dyan ay mga evil men na gumagawa ng kalikuan, kasamaan. Ano? May kasiyahan sila sa mga tao na masasama. Okay? But do them, yung them dyan, yung mga evil deeds na binanggit sa context ng Romans chapter 1. Makikita nyo dyan kung ano yung pinaggagawa ng mga tao dyan. No? Hindi ko na po mababasa lahat. Halimbawa, kung pupunta tayo sa context po nito, ang sinamba po dito is hindi ang tunay na Diyos, hindi ang creator, kundi ang creature. Kaya ginibap sila ng Diyos. Ano po? May problema sa idolatry. Ganun din sa panahon ng 70th week, no? May problemang malaki sa idolatry. Final blow ni Satan yun at ni Antichrist, no? Tapos magpapasamba talaga sila, dideklara nila kanilang sariling Diyos. So sila ay, yung mga nadaya dito is filled with all unrighteousness, puno ng lahat ng kalikuan. Nandiyan yung fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, puro kasamaan po ito. Full of envy, puno ng pagkainggit, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. Kaya nga ayaw ko pong makipagdebate dahil gawa po ng laman yan. Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Yan po yung mga binanggit. Who knowing the judgment of God. So, yan po mga kapatid. No? May kasiyahan sila sa gumagawa ng mga ganong mga bagay. Okay? Sa mga taong gumagawa ng mga ganong mga bagay. 2 Timothy 3:4. Again, ang context nito is last days. Babalik ko sa chapter 3, verse 1. Ang katangian ng mga tao is traidor, heady, matitigas ang ulo, high-minded, no? Lovers of pleasures. Mapagmahal sa mga kalaywan. No? Kalaywan sa buhay na ito, kasalanan, associated with sin yan. Okay? Ini-offer ng sanlibutan yan. No? Kaya nga sabi na, love not the world, neither the things that are in the world. Lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh, pride of life. Okay? More than, sabi niya, lovers of pleasures, more than lovers of God. Okay? Ang Diyos na pinagmumulan ng katotohanan. Verse 13, but we, sabi ni Paul, and his two companions, Silvanus at Timotheus, no? Kung babalik ka sa chapter 1, verse 1, binanggit po si Timotheus at saka si Silvanus dyan. Hindi po ang mga Thessalonians yung we, hindi sila kasama.
But we are bound. Yung salitang bound ay determine sila, determinado, resolved, decisive, purposeful, to give thanks upang magbigay ng pasasalamat always. Yung salitang always yan ay all the way. Iba po yan sa always. Pumunta ka sa chapter 1, compare po natin sa chapter 1 yan, always ang ginamit. At all times naman po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. So, we give thanks always to God for you. Yung you is mga Thessalonian believers, Thessalonians. Okay? Saints. Tinawag silang brethren ni Paul. Okay? Beloved of the Lord. Hindi po purong Hudyo yung mga yan. May mga Gentiles dyan. Ang Thessalonica ay isang teritoryo na outside Jerusalem. So, hindi po purely Jewish ang audience dyan, mga kapatid. Ano po? Yan. Members sila ng body of Christ. Isa lang po ang body of Christ. Wala pong dalawang body of Christ sa lahat ng sulat ni Paul. Meron na po yan sa tinatawag na ang Acts Epistles niya, yung mga naunang aklat na sinulat niya. Okay? So, tinawag silang beloved of the Lord. Maging ang mga taga-Roma ay tinawag na beloved of God, Romans 1:7. At so, 1:6 ay tayo po itinanggap in the beloved or beloved, si Jesus Christ. Kaya beloved of the Lord tayo or beloved of God tayo. Okay? So, bakit po bound to give thanks unto God sina Paul para sa mga taga-Thessalonica? Dahil, sabi niya, because, yun yung dahilan. God that from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Hindi ko na po matatalakay lahat to dahil kukulangin po tayo ng oras. May paniniwala na ang pagpipili dito ng Panginoon ay yung bang pinili niya ang gusto niyang maligtas, maging anak niya, no? Yung salvation dito is yung maliligtas mula sa kasalanan at sa parusa nito, no? From the beginning, ibinabalik nila ito dun sa beginning ng sanlibutan. Kino-connect nila sa Ephesians 1:4 na God had chosen us or He had chosen us, tayong kausap, body of Christ, in Him, in Christ, before the foundation of the world. So, mabanggit ko lang po, marami sa mga believers ang Calvinistic ang idea, ang teaching tungkol sa election. Anyway, magkakaroon din po siguro tayo, no? Kung may pagkakataon na talakayin ang tungkol sa doctrine of election sa Word of God. Ano po? Pero hindi po yan ang topic ko po ngayon. So, titignan po natin kung ano pong ibig sabihin ni Paul na God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of truth. Remember, may direct audience din si Paul. No? At siyempre, meron ding extended na application ito sa atin, mga kapatid. But dito, main issue, ang direct recipients ay ang mga taga-Thessalonica. Ang sabi ni Paul ay God at from the beginning chosen you to salvation. Now, anong salvation po ang binabanggit dito? At kailan yung tinatawag niya na beginning? By beginning of the world? Or before the foundation of the world? Gaya sa Ephesians 1:4. Well, nandito naman po yung sagot, mga kapatid, no? Dahil ang sabi diyan, from the beginning, God had chosen you from the beginning, or God had from the beginning, chosen you to salvation. Then nandito po yung paraan. Through, sabi niya, through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, I believe na yung beginning po dito is hindi yung beginning of the world. Hindi. Ito yung time na kung saan narinig nila kung ano yung katotohanan, yung gospel. And at that time, tumugon sila, they responded by faith doon sa truth na narinig nila, particularly yung gospel, mga kapatid. Sa susunod na verse ay sinabi ni Paul yung gospel. Okay? Bago tayo pumunta ron, ituloy muna natin to. Now, kung babalikan natin yung unang salita sa verse 13, ito ay nag-uumpisa ng salitang but. So, ito ay nagpapahayag ng contrast o kabaliktaran doon sa mga unbelievers, doon sa mga mapapahamak, doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Okay? Na magiging subject of God's wrath sa coming of our Lord Jesus Christ, kasama na rin po ni Antichrist. Okay? But shows contrast with them that perish, no? Sa context. And shall be damned. Yan, tinalakay na po natin kanina. Ito yung mga unbelievers. Hindi po tayo kasama dyan. Okay?
So, itong katagang God that from the beginning chosen you to salvation ay gaya ng sinabi ko, hindi po beginning of the world ang tinutukoy dito na kung saan may pinili nito ang Diyos, no? Na maliligtas at meron din siyang pinili ng mga mapapahamak. Hindi po ganoon ang tinuturo ni Paul dito. Okay? So, madali namang intindihin, gaya ng sinabi ko, kung kailan itong beginning. Okay? Anong salvation ba ang tinutukoy dito? Of course, sa context, ito ay salvation mula sa kapahamakan, kaparusahan sa mga napapahamak, sa mga hindi ligtas, no? Okay? Kapahamakan na igagawad ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos sa mga, sabi nga, them that perish, yung mga unsaved, yung mga magdaranas ng punishment ng everlasting destruction sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. So, yan po yung salvation, yung wrath of God na ibubuhos niya sa mga unbeliever, no? The wrath to come, okay? Pagdating, magsisimula kasi ang judgment ng Diyos sa coming of our Lord Jesus Christ. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na dispensation of the grace of God. So, ang next niyan, after the dispensation of the grace of God, ay yung wrath of God na, or wrath to come na. Yung day of the Lord, day of His wrath, no? Fierce anger. Ang dami niyan sa Word of God, mga kapatid. So, hindi po tayo kasali dyan, mga kapatid. Maging ang body of Christ. Okay? So, salvation from the wrath to come ang tinutukoy dito upon the ungodly in the day of Christ. Okay? Na magsisimula sa day of Christ. Then, sa mga susunod na kasi, after yung judgment, pagpaparusa ng Diyos, papasok yung millennial kingdom na tinatawag. Maging sa millennial kingdom, judgment pa rin. He will judge. He will be the governor of the nations. Maging ang 12 apostles ay magiging judge, judging the 12 tribes of Israel. Kaya ang issue ay judgment. Hanggang sa after 1,000 years, judgment pa rin, no? I-judge si Satan, itatapon sa lake of fire, and then great white throne judgment sa Revelation chapter 20. Okay, so yung mga unsaved, itatapon naman sa lake of fire. So, puro judgment na yan, onwards, mga kapatid. Okay, so ano po itong salvation? Again, wrath to come, kaligtasan na mararanasan, kapuotan, kaligtasan sa kapuotan na mararanasan ng mga napapahamak, mga hindi ligtas, hindi nakakilala sa Diyos. Uulitin ko lang po. At paano tayo maliligtas? Through sanctification. Ibig sabihin, salitang sanctification is set apart. Pagbubukod, binukod na banal sa Diyos para sa kanyang banal na layunin. So, sinong gagawa niyan? Sanctification of the Spirit. The moment you believe the gospel, okay, nagtiwala ka sa Panginoon Kristo, ibubukod ka na ng Diyos para sa Kanya. Hindi ka nakabilang sa mga unbelievers. Hindi ka nakasama sa mga lost. Hindi ka nakasama sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi ka nakasama doon sa mga in them that perish. Hindi na. Ibubukod ka na niya dahil narinig mo yung gospel of salvation. Yung preaching of the cross. Christ died for our sins. He shed His blood. Yeah. On the cross of Calvary for our salvation from the wrath of God. Okay? Then, yung belief of the truth. So, dahil nag-response ka dun sa katotohanan. Contrasting yung lie dito, mga kapatid. Sa context. Okay? So, pwede natin i-compare yan sa ilang mga talata pa sa kasulatan. But to save time, let's continue verse 14. So, yung God had chosen you from the beginning, sa verse 14 ay magliliwanag, mas maintindihan natin dahil sabi dito, whereunto He called you. Okay? Whereunto He called you by our gospel. So, ano ba yung tinutukoy dito na whereunto? Okay, kung babalik tayo sa verse 13 is konektado po yung verse 14 sa verse 13 dahil sabi nga sa last part ng verse 13 is God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification and belief of the truth. And then sa verse 14, whereunto, yan, He called you by our gospel. So, paano sila pinili o paano yung proseso ng pagkakapili through sanctification of the Spirit and belief of the truth. At nandyan yung gospel. Tinawag niya kayo, ganyan din tayo of course, by our gospel. So ayan, so kailan yun nangyari?
nung narinig nila yung message, yung preaching of the gospel. Okay? At ang direction noon, no, yung calling na yun by the gospel na sinampalatayanan natin ng mga taga-Thessalonica is to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Meron talaga naghihintay kasi ng glory. Kung nag-response, may response ka, sumampalataya ka na, you believe the gospel, you trusted Christ, ang matatamo mo niyan ay yung glory. Pero I believe na ito yung future dahil coming of Christ. Yung obtaining of the glory dito, kasi obtaining it looks forward to a future time. Ito yung kung saan tayo ay mababago, mag-glorify. Magkakaroon ng pagbabago yung ating katawan, kagaya ng katawan ng Panginoon. So again, ulitin ko lang po, ay yung beginning na binanggit sa verse 13 is when the Thessalonians were called, tinawag ng Diyos by, sabi ni Paul, by our gospel, and saved, no? Naligtas sila through the gospel, of course. Okay? So, sa 1 Thessalonians 1:5, binanggit din ni Paul ang salitang gospel, na kung saan ibinahagi niya, una, sa mga taga-Thessalonica. And then, sa chapter 2, verse 1 to 3, ay sinasalaysay ni Paul dito, yung pagpasok, yung entrance niya sa Thessalonica. Ang ipangaral niya ang gospel of God sa kanila, mga kapatid. Okay. So, dahil doon ay magtatamo sila ng kalulatian ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito. Sa 2 Thessalonians 1:10, sabi niya, when He shall come, coming of our Lord Jesus Christ, to be glorified. Yan yung pagtatamo. Magtatamo tayo ng kalulatian, yung glorification. So, ating Panginoong Jesucristo is mag-glorify sa atin, sa kanyang mga banal. At hahangaan siya. No? I-admire ang Panginoong Jesucristo in all them that believe. Hindi kasama dyan yung mga unbelievers. Okay? Then sabi niya, sabi ng verse na ito, because our testimony was believed among you in that day. So, naka-open close parenthesis yan. Okay? Kung i-skip natin yung open close parenthesis, sabi niya, when He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe in that when that believe in that day. So, meron talagang glorification. Hahangaan ang Panginoong Jesucristo. Mag-glorify ang Panginoong Jesucristo in His saints. I-admire ang Panginoong Jesucristo in us. Bakit? Kasi, yung mismong glorified body ng Panginoon, yung kaniningan niya, yung maluluhating katawan, mapapasa atin. Mapapalitan ng incorruptible body, itong corruptible body na ito. Immortal ng itong mortal body na ito. So, mapapawaw sila, just to say, ito pala yung mga anak ng Diyos, no? Na ngayon hindi pinaniniwalaan, hindi hinahangaan, no? Kundi dinudusta at inaalipusta. But in that day, the coming of Christ ay hahangaan ng Panginoon sa Kristo in us. Hindi by us, but in us. Okay. So, tatapusin po natin ito mga kapatid bago po maubos yung oras natin. Dito sa verse 15, therefore, conclusion po ito ni Paul, mga kapatid, batay sa mga kanyang itinuro, sa mga naunang verses. Brethren, stand fast. Tumindig po tayo. Stand fast. And hold the traditions, panghawakan ang traditions which ye have been taught. So, ang traditions dito ay teaching. At ang nagturo dito ay si Pablo. Which ye have been taught, whether by word or by our epistle. So, yung tradition hindi in this verse ay hindi po religious tradition, human tradition. Hindi from the word of God. Teaching po siya. Dahil sabi niya, which ye have been taught, teaching, doctrine, whether by word, so by preaching, or our epistle. So, nakasulat sa word of God yung tradition na yan. Ulitin ko po, hindi po religious tradition yan. So, itong conclusion na ito ay batay sa mga above facts na tinalakay ni Paul. Okay? Yan. Pwede rin po natin basahin ang 2 Thessalonians 3, 5, and 6 kung saan ginamit din ni Paul ang salitang tradition na ibig sabihin ay doctrine or teaching. Verse 16, now, our Lord Jesus Christ Himself and God, so dito binanggit ang Panginoong Jesucristo, binanggit din ang God the Father, even our Father, okay, which hath loved us
Yan, nagmahal sa atin. Tapos na po yung pagmamahal. Huwag na po tayong maghanap po ng katunayan pa ng pagmamahal ng Diyos. Pinatunayan na niya yan, maging love of Christ, pag-ibig ng Panginoon. Pinatunayan na niya yan when He gave Himself, when He died for us at Calvary. Okay? At binigyan na rin po tayo ng walang hanggang kaaliwan, everlasting consolation. Tatlong bagay, minahal niya tayo, binigyan tayo ng everlasting consolation, o kaya ay kaaliwan, good hope, mabuting pag-asa, through grace. Yan. May pag-asa tayong hinihintay, no? Looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Coming pa rin yung issue doon sa Titus. Doon sa coming ay mag-a-appear ang Panginoong Kristo. Okay, hindi lahat ng appearing ay coming, pero lahat ng coming patungkol sa Panginoong Kristo ay appearing. When He shall come, He shall appear, of course, mga kapatid, and be glorified in us. Okay? So, dahil ito sa katotohanan na ang coming day of Christ, mga kapatid, ay na kung saan tayo ay titipunin sa Kanya, ay tiyak na mangyayari in the future. Hindi pa po nangyari yan. Hindi pa nga hinahangaan ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi pa siya nilolalhati sa ating mga believers ngayon. Okay, maging sa mga taga-Thessalonica hindi po nangyari, taga-Thessalonica hindi po nangyari sa kanila yan na mahangaan ang Panginoong Kristo sa kanila. Silang lahat ay nangamatay at hanggang ngayon hindi pa nabubuhay at wala pang glorification ng kanilang katawan kundi sa coming ng ating Panginoong Kristo. Hindi po Israel ang tinutukoy dyan. I believe church, the body of Christ. Okay? Jew and Gentiles into one body, mga kapatid. Okay? Okay, so sabi nang dito dito po sa aking komento ay check na mangyayari po yan. Kaya ang sa atin lang is kagaya ng mga tinuro ni Paul sa mga taga-Thessalonica, wait patiently for the coming of the Lord. Hindi nila inabutan, but check sa pagparito ng Panginoon ay mararanasan din nila ang sinasabi ni Paul sa mga sulat nito. Gaya din natin ngayon at ng mga aabutan pa ng pagparito ng Panginoon, mga kapatid. So verse 17, comfort. Aliwinin niyo ang inyong mga puso at pagtibayin. Ang salitang ang heart dito is not hindi po yung emotion natin, hindi po yung organ ang tinutukoy, kundi yung inner man natin, yung inner being, yung our spirit po natin. Na kung saan dito nangyayari yung pagpapatibay, pagpapatatag, no? Yung salitang establish is to strengthen, to build up, to make firm, no? Iba po ito sa salitang establish, ES. Yung salitang establish kasi ay ginamit din ni Paul yan, building a foundation, paglalagay, laying a foundation. Ito namang establish is my foundation na pinagtitibay lang. Okay. So, ang magpapatibay ang Word of God. Founded upon Christ tayo. But of course, yung mga doctrines katotohanan na inilahad ni Paul na ating apostol ay makapagpapatibay sa ating inner man to strengthen us. Okay? In every good work. Magre-resulto po yan sa mabuting gawa. Mabuting salita, I should say. And work. Yan po ang nakalagay. Hindi po yan isang bagay na pipilitin mo, pagsusumikapan mong gawin. Automatic na resulta po yan ng pagtatrabaho ng salita ng Diyos sa ating buhay. Okay? So, again, yung comfort ay nagmumula sa mga katotohanan na tinalakay ni Paul sa chapter na ito. Dahil napakahalaga ng mga katotohanan yan. Ang comfort natin ay sa katotohanan sa salita ng Diyos. Okay? Hindi sa salita ng tao, mga kapatid. Okay? So, ito pong mabuting gawa ay manifestation po ito sa buhay ng believer, mabuting salita at gawa, na kung saan may effectual working. Sa 1 Thessalonians 2:13, yung effectual working of the Word of God in them that believe, sa ating mga sumasampalataya, sa ating mga anak ng Diyos, o yung mga anak ng Diyos na namumuhay by faith, na dahil ang issue is walk, pamumuhay, mga kapatid. Okay? So, yung mga believer na nagtsitsaga sa pag-aaral ng Word of God, natututo ng sound doctrine, magaling na aral, nagmamahal sa katotohanan, okay, lalakad by faith sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, ay kakikitanan ng good word and work. Pero ang false doctrine, maling aral, opposite. Masamang pag-uugali. Masamang pamananalita at masamang pag-uugali, mga kapatid.
So, nawa ay nakatulong sa atin ang ating ginawang pag-aaral. Bagamat maaaring hindi kayo sumasang-ayon, ay hindi ko po ipinipilit. Ako'y nagpapahayag lang at ako'y open. Hindi ko sinasabing alam ko lahat at 100% magaling po ako at matalino. At alam kong lahat ng anggulo ng salita ng Diyos. Wala pong ganun. Hindi ko rin po pwede i-claim na ako'y man of God, servant of God, or kung ano-ano pa na ginamit ni Paul sa kanyang sarili. Ako'y isang simpleng mananampalataya lang na nagtitiwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. At nawa, kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, hindi pa huli ang lahat, matagal nang tapos ang kaligtasan. Ayon sa salita ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa atin, Romans 5:8. Yung kanyang dugo ay dumanak, at ayon sa Romans 5:9, we can be justified. Pwede tayong maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, ang ating Panginoong Kristo ay, of course, nabuhay mula sa mga patay. Dahil tagumpay ang kanyang ginawang pagsasakripisyo para sa kasalanan. Yung kamatayan na dulot ng kasalanan ay napagtagumpayan niya. Bumangon siya mula sa mga patay dahil wala nang kasalanang maaaring humadlang pa. So, ganun din. Lahat ng mga mananampalataya, huwag kang magtiwala sa iyong relihiyon, sa iyong leader, sa iyong pastor, o sa iyong pari, o kahit sino man, maging sa akin. Just trust the Lord Jesus Christ. Hindi kanya ipagkakanulo. Siya ang tanging tagapagligtas na sinasabi ng banal na kasulatan. Siya nag-alay at nagsakripisyo ng kanyang buhay. Galatians 1, for He gave Himself for us. Inibig niya tayo when He gave Himself, when He died for you and for me at Calvary. Ikaw naman ay anak ng Diyos. Patuloy kang mag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag kang tumigil. Kung nasundan mo na ang pag-aaral ng rightly dividing, tuloy-tuloy pa hanggang kamatayan habang humihinga, saliksik. Huwag po tayong magmalaki sa ating sarili. Ang katotohanan, hindi po yan lilikha ng pagmamayabang, pagmamalaki, kundi kabaliktaran. It will make you more humble, more godly, mga kapatid. At yun po ang tinuturo ng Word of God. Dito sa ating binasa, magpuproduce ng good word and good work ang katotohanan sa ating buhay. Maraming salamat, kaibigan, kapatid, kamag-anak. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin magpasalamat. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Di ka po nagkulang. Salamat sa iyong mga salita, sa mga katotohanan nito. Ang tao po ay sinungaling, subalit ikaw ay totoo. Ikaw ay justified through thy sayings. Ikaw ay totoong Diyos. Ikaw ang dapat na malulhati, itanyag, mamagnify, maging ang iyong salita, hindi ang aming mga sarili. Ang lahat ng kapapurit, pasasalamat sa ilamang sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.